Hello guys! Hello! This is for Virgo. Welcome dito sa aking channel, Virgo. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy, Virgo. This is for the first week of March 2026. Ito na natin. Ano bang messages, energy, gabay para sa lahat ng Virgo? Okay, first two cards tayo. This is for Virgo na nanonood. King of Swords and Knight of Wands. This week, Virgo, isang napaka-exciting na bagong direksyon ang posibleng ilalatag sa'yo ng universe. So, sinasabi ng baraha, so if you're looking for a new job, new career, new company, new location, new love life, new source of inspiration and motivation, yung linggong ito ay napaka-importante siya kasi magkakaroon ka ng bagong plano. Like for example, marami kang plano a few years ago and this week bigla siyang magbabago parang may isip mo, ay hindi, ayoko na doon. So, isang significant na week ito para sa'yo kasi magbabago bigla yung plano mo. Okay? Alright. Nakikita ko sa'yo dito, meron ditong Virgo na you are planning, there's a Virgo here na you are waiting for freedom. You're waiting for independence. Like for example, isa kang Virgo na nag-aantay ka kung kailan matatapos yung kontrata mo sa trabaho. Like for example, yung contract mo sa bahay. Kung nagre-rent ka ng bahay, siguro hindi ka na masaya sa lugar na yan, so you're waiting. Nasa Queen of Wands ka and Three of Wands. So parang sinasabi ng baraha, you are patiently waiting kung kailan matatapos to. So maybe you are counting maybe 3 years from now. So you're still counting parang sinasabi mo, 3 years from now makakalaya na ako sa kung ano man to na nakakasakal na sitwasyon. So maybe you're planning to makipaghiwalay sa iyong asawa or parang may hinihintay ka nag-go signal. So maybe nag-aantay ka ng 3 years matatapos na yung hinuhulugan mong bahay, lupa, sasakyan, ganito. 3 years or 3 months na lang makakasama mo yun ng pamilya mo, ganito. So 3 months or 3 years na lang gagraduate na yung anak mo, parang ganun. So you're waiting for 3 months, 3 weeks, 3 years, 3 days. Okay? Para makalaya, para sa freedom, para sa kung ano man siya. Alright, so let's check. Okay, King of Swords. Wow. Ang nakikita ko sa'yo dito, meron ditong Virgo na siguro nagsiself-pity ka, feeling alone, feeling helpless, feeling hopeless. Yung parang pakiramdam mo na lahat ng ginagawa mo ay hindi pumapabor sa'yo. Yung pakiramdam mo na lahat ng plano mo ay hindi umaayon sa kagustuhan mo. Meron ditong Virgo na sa linggong ito ay nakakaramdam siya ng homesickness. Maybe you are working far from your family. Or may mga gusto kang gawin sa buhay mo na gusto mong madaliin pero kailangan mong maghintay. Nakikita ko sa'yo dito na isa sa rason kung bakit ka umiiyak, kung bakit ka nag-iisip, kung bakit hindi ka makatulog sa gabi, kung bakit ina-anxiety ka, nade-depress ka na. Kasi parang ang pakiramdam mo, lahat ng mga ninanais mo, yung mga pinapangarap mo, hindi nangyayari. Parang ganun. Sinasabi din ng barahan na to na isa sa rason kung bakit hindi ka masaya, nalulungkot ka, it's because
yung transformation na nakalagay sa utak mo, sa isip mo na, eto yung mangyayari. Kasi normally yung mga Virgo, magaling silang magplano, mag-organize. Very organized yung Virgo. Hindi sila gumagawa ng desisyon na yung padalos-dalos. So, ikaw, yung inorganize mo na plano, hindi nangyari. So, parang, yung changes sa buhay mo, hindi mo matanggap. Parang ganun. Okay. Hierophants. And, parang nakikita ko sa'yo dito na you are, parang isa sa mga kino-contemplate mo, isa sa mga rason kung bakit ka malungkot, Virgo, it's because of mentor, it's because of help. Yung parang medyo naiiyak ka, medyo regrets din, nangihinayang ka, it's because yung tao na parang dati ay tumutulong sa'yo, ay hindi ka na tinutulungan sa ngayon. Yung suporta na natatanggap mo dati, hindi mo na natatanggap ngayon. It's because nag-transform na yung buhay mo eh. Like for example, nung estudyante ka pa, you are protected, you are guided, you are supported ng parents mo. Siyempre, pag nagtrabaho ka na, may family ka na, kailangan mo nang kumayod mag-isa. So, parang yung transformation na yun yung nagdadala sa'yo ng pain and heartaches. Ganun talaga yung transition ng single sa pagkakaroon ng asawa, ng estudyante sa adulthood or sa careerhood, parang ganun. So, nakikita ko sa'yo dito na yun, parang hindi ka masaya sa pagbabago ng sitwasyon mo. Parang gusto mong bumalik sa pagkabata, yung naglalaro ka lang, ganyan. So, yun yung mga realization mo. Alright? This week then, you are looking for someone na sana makatulong sa'yo. You're looking for advices. You're looking for someone na makakatulong sa'yo financially and emotionally para ma-resolve mo yung mga issues mo. Alright. Wow, talagang nag-aantay ka. Sorry. You're waiting, Virgo. So, kung makikita mo dito sa baraha mo, you are waiting talaga. The Garden in the Gate, parang yun, nag-aantay ka ng tamang opportunity. Nag-aantay ka na, yun, 3 years talaga to guys. Or 30 days. Maybe you're waiting for 3 weeks. Matapos yung 3 weeks na to or 3 years na to. Or 3 months. So, you're waiting na magbukas ito. Pwede nag-aantay ka na magbukas yung company kasi gusto mong mag-apply. Or maybe nag-aantay ka kung nasa long distance relationship ka na magkita kayo 3 years from now. And, yun. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na napaka-importante na magpahinga ka. Okay? Napaka-importante na i-prioritize mo, Virgo, yung pagpapahinga while you are waiting. So, hindi ibig sabihin na hindi pa siya nangyayari. O, hindi ibig sabihin na hindi pa siya nangyayari. Kailangan mo nang tumigil. No, you need to continue. Okay? And continue mo lang yan. Nasa tamang direction ka. Wag kang mapapagod. Virgo, okay? Pagpahinga, yun nga yung sabi, di ba? There's a philosopher na nagsasabi na pag nagta-travel tayo, di ba? Pag pagod tayo, tapos feeling natin na ang layo-layo pa nung lalakbayin natin. Pagpapahinga tayo, di ba? Kahit nga sa mga pelikula ganun, di ba? Yung mga nagma-mountain climbing, nagpapahinga yan, hindi yung dire-diretso. Okay? Kasi mauubos yung energy mo. Alright. So, choices. Okay? So, sinasabi ng baraha sa'yo dito, Virgo, na
I-appreciate mo kung anong meron ka sa ngayon. While you are waiting kung ano man tong gusto mong mangyari. Appreciate kung ano yung blessings na meron ka sa ngayon while you're waiting sa kung ano man na mangyayari. Medyo sensitive ka sa linggong ito. Sinasabi ng bara sa'yo dito na natatakot ka. There's something fear. Natatakot ka rin sa kung ano yung mangyari sa'yo. But sinasabi ng bara sa'yo dito na your decision, it depends kung ano yung, just go with the flow. Parang ganon. Kung meron kang takot sa araw-araw, sumunod ka lang sa agos ng buhay. Wag mong i-aim yung perfection. Okay? Thank you guys. Bye!